Good morning! For today's video, isi-share ko nga sa inyo kung paano ako nirebuke ng Lord doon sa baluktot kong kaisipan. Pero bago yan, hayaan nyo muna akong pasuutan ng pants itong aking aling maliit at buksan yung mga dapat buksan para pumasok yung fresh na hangin galing sa labas. Tirik na nga ang araw nung kami magising. Hanggang ngayon talaga'y nag-a-adjust pa din kami sa tulog, lalo na't ang aming aling maliit dede ng dede sa gabi. Dahil tirik na nga ang araw, nilabas ko na rin itong mga kumot na nilabhan ng aking asawa kahapon. Para kahit papaano ay maarawan din ito dahil siguradong mamayang hapon, uulan na naman dito sa amin. Gaya nga nang na-share ko sa nakaraan kong video, lagi na nga maulan dito sa amin tuwing hapon. Kaya pag umaga, kailangan na talagang ibilad lahat ng sinampay kasi nga half day lang yung araw dito sa amin. Tara, kape tayo. Kausapin natin si Lord everyday. Ang sarap talaga sa bawat araw na nagba-Bible reading habang nagkakape. At para tuloy na nga ang kwentuhan, please hayaan niyo muna akong tapusin ang pagtimpla ng kape para sa aking asawa. Habang ang aking asawa ay busy naman sa kanyang masteral class. So, ayun na nga. Sa aking 5 chapters a day na Bible reading, may ilang talata na talagang nag-strike sa akin. At ngayong araw nga ay sa chapter 91 to 95 na ako. At ang mga talata nga na nag-strike sa akin ay makikita sa chapter 94, verse 8 to 12. At yun talagang nag-strike sa heart ko ay yung sa verse 11 na yung sabi, "The Lord knows the thoughts of man, that they are but a breath." Mas lalo nga akong nakakonect dito nung binasa ko ito sa Tagalog. Sabi kasi dito, batid ni Yahweh ang plano nating baluktot. Katulad lang ng hininga, madaling malagot. So, nung nabasa ko ito, bilang ang daming pumasok sa isip ko na mga plano kong baluktot na hindi talaga naka-align doon sa kalooban ng Panginoon para sa akin. Isa na nga dito yung kagusto-gustuhan ko talagang mag-work para sa future ni baby. Pero wait lang mapa ha, hindi ko sinasabi dito na masama ang magtrabaho. Kasi sa totoo lang, kalooban din ng Panginoon ng magtrabaho para ma-provide yung mga pangailangan ng ating mga anak o ng ating pamilya. Pero sa case kasi namin, meron naman talaga kaming work. Actually, yung asawa ko ay pastor and then ako ay tumutulong din sa kanya. At meron naman kaming mga natatanggap na allowance na nakita namin na hindi naman talaga nagkulang ang Panginoon para doon sa pangailangan namin. Pero dumating yung point na nag-alala na kami para doon sa future ni baby. Na-realize ko na napakabalukto talaga na aking kaisipan sa bagay na ito. Yung itinuon ko yung aking isipan sa future, and then to the point na mapapabayaan ko naman yung present. Nung nag-work ako noon, naisip na namin na magta-transfer na kami sa formula milk and then kukuha kami ng mag-aalaga sa kanya. Kaso ito nga yung panahon na kailangan talaga ng anak namin ng attention sa amin na kanyang mga magulang. Dahil ito nga yung foundation. Tsaka isa pa, napakabilis lang ng panahon. Salamat sa Panginoon na na-realize ko na ang trabaho ay nandyan lang. Pero yung makasama yung anak sa ganitong edad ay lilipas. Kaya nakakatawa nga kasi after 1 week, sinurrender ko na yung aking trabaho. At ngayon, sobrang saya ko, nakasama ko yung anak ko at nakikita ko yung bawat milestone ng kanyang buhay. At higit sa lahat, thankful talaga ako sa Panginoon na lagi niya akong tinutuwid sa kanyang salita sa araw-araw. At ayan na nga yung anak ko, nakakatuwa talagang makita na every time na matapos siya maglaro, talagang niligpit niya yung kanyang laruan. At ngayon, mas nagiging consistent na nga siya sa life skill na ito. Kailangan lang talaga na bilang magulang ay maging consistent din ako sa mga bagay na tinuturo ko sa kanya. At ngayon, patuloy niyo sana ako samahan matapos ko yung iba kong task bilang isang nanay.
Nakakapagod maging nanay, pero sobrang saya, di ba? Lalo na kapag natapos natin yung mga tasks natin sa araw-araw. Maraming salamat din nga sa asawa ko na lagi kami pinaghahanda ng masasarap na pagkain. At ito naman ngang aming aling maliit na talagang ayaw di magpahuli sa pasarapan lang sa pagkain. Kaya kahit ang mga nahulog na pagkain sa kanyang table ay talagang uubusin. Kung naging blessing man sa inyo ang video na ito, please don't forget to care and share para maging blessing din sa iba. Paano? Bye-bye muna at ubos na nga ni Aling Maliit ang kanyang pagkain.